Nilalason ng mga kapatid ng ibang mga bansa yung, ating mga, teritoryo dito sa karagatan sa West Philippine Sea. Tulad na lamang nitong Panatag Shoal, mga tol 'no, at, nilalason daw ng China at Vietnam. Gumagamit daw sila ng, cyanide para sirain ang Panatag Shoal, mga tol. Kawawa naman 'no, yung ating, soberanya na ito'y labag 'no sa kung titingnan mo labag 'to sa batas, mga tol, labag 'yan sa international law at, kumbaga parang sabotage 'yan sa ating ekonomiya dahil siyempre dito natin kinukuha yung mga lamang dagat na minsan binibili natin 'yan sa merkado, mga tol. Pero eto papanoorin natin 'to. Dapat 'no bilang isang Pilipino aware tayo sa mga ganitong mga bagay. So mula sa News 5, yan 'no, China at Vietnam gumagamit umano ng cyanide para sirain ang Panatag Shoal. So frontline balita 'to sa umaga, mga kapatid 'no. Panoorin natin 'to. Ay nako. Inalis na ng China ang mga barrier na namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Mabuti Pero naman. napag-alaman naman na sinasadya raw sirain ng Chinese at Vietnamese fishermen ang lamang dagat sa lugar para di na natin mapakinabangan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Number one, dapat Pilipino ang nakikinabang dyan dahil yan ay pasok sa ating exclusive economic zone, mga tol. Alam mo, masakit lang sa damdamin na nalalaman na pala yan ng ating mga kinauukulan pero wala tayong nagagawa. No? Ganun na ba talaga tayo kahina? 'Di ba? Hindi man lang natin maprotektahan itong ating soberanya, 'di ba? So baka nga naman talaga nararapat na hindi mapunta sa atin yan kasi hindi natin siya maprotektahan eh. 'Di ba? Kulang tayo sa kapasidad para bantayan ng maigi, kumbaga bantay sarado itong mga karagatan na 'to para hindi masira 'no, hindi sirain ng ibang mga bansa na wala namang pakialam, hindi naman kanila kasi 'yan, eh. Imagine mo inaangkin lang nila 'yan, pero kung talagang mula sa puso na tinuturing nilang kanila 'yan, hindi nila sisirain yung karagatan. Paglalatag ng floating barrier, sandamakmak ng mga barko ng China Coast Guard, at panghahabol mismo sa mga Pilipinong mangingisda. Ilan lang yan sa mga ginagamit na estratehiya ng China para iharas sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc o mas kilala sa tawag na Panatag o Scarborough Shoal sa may kanluran ng Zambales sa West Philippine Sea. Sabi ng BFAR, ginagawa lahat ng China para itaboy ang mga Pilipino sa Panatag. Katunayan, sa impormasyong nakuha nila, may mga nasira na raw na bahura doon. Dahil sa pangingisda gamit ang cyanide na isang nakalalasong kemikal. Ang pinaghihinala ang nasa likod niyan, mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. According to the statement of our Filipino fishers, this Chinese actually they intentionally destroyed Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. So ano gagawin ng China doon? Eh di hindi na rin nila mapapakinabangan yun, di ba? Sabagay, ang gusto lang naman nila dyan yung langis eh. Di ba? Ang habol naman ng mga mangingisda natin dyan yung lamang dagat. O ayan na, sisirain na nila. Intentionally nga daw, sabing ganun. Di ba? Para hindi na nga daw mangisda doon yung mga mangingisdang Pilipino. Kung nalalaman na yan ng gobyerno natin, dapat yan, bantay sarado na natin yan, mga tol. Kung kinakailangan natin magmatigas para talagang alam mo yung protektahan natin yung karagatan na yan. Kasi hindi lang tayo mga makikinabang dyan eh. Hanggang sa mga susunod pang henerasyon, di ba? So kung ganito ginagawa nila, ano pang sasapitin ng future generation natin? Yun sa BFAR, mapanganib sa marine ecosystem ang cyanide dahil pinapatay nito lahat ng lamang dagat kahit ang mga maliliit na isda. Kawawa naman. Kung mapatunayan daw ang naturang aligasyon, malinaw daw na paglabag ito sa International Maritime Law, partikular sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang China at Vietnam tungkol sa issue. Pero ang Philippine Coast Guard, aminadong wala pang hawak na ebidensya para patunayang may kinalaman nga ang dalawang bansa sa pagkasira ng bahura sa Panatag Shoal. So wala pa tayong hawak na ebidensya. Ang tanong, sino ba yung matigas na nakabantay dyan? Diba? Yung ayaw magpapasok. Sa tingin nyo ba mga Pilipino, mga mangingisda, magagawa nilang lasunin ang dagat? 'Di ba? Eh bantay sarado nga yan ng China, bantay sarado nga yan ng ibang bansa, mga tol. Di nga natin mapakinabangan yan eh.
What we're saying is that one, this didn't happen overnight. Matagal na tong nasira. Pangalawa, we don't really have on our files na makikita natin na ang Vietnam at ang China ay talagang tahasan gumamit ng cyanide na talagang sila mismo, no? Wala pa tayong ebidensya na sila ang gumamit, pero may ebidensya na tayo na sira na. So ano pang dapat nating gawin? Dapat lagi natin niyang bantayan. Para maiwasan na yan, mas paitingin daw nila ang rotational deployment ng mga barko kasama ang B4 sa Panatag Shoal. Good. Pero paglilinaw ng PCG, hindi yan para galitin ang China. Na ang objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Bajo de Masinloc. Our objective here is to protect the Filipino fishermen. Yung pa rin ang nasa isip natin, no? Yung takot natin na ma-provoke natin yung China. To make sure na ang mga Pilipino mangingisda ay makakapangisda sa Bajo de Masinloc. Kumpiyansa rin ang B4 na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalita mula sa Frontline, J. Diba? Nakakalungkot maisip mga tol, diba? Na ganito yung nangyayari sa karagatan natin, pinaglalaban natin yan eh. Well, kung yan ay totoong nasira na at talagang sinisira na yan ng ibang mga bansa mga tol, walang ibang may kasalanan yan, kundi tayo rin mga tol. O hindi tayo, sabihin natin mga mamamayang Pilipino tayo, wala naman tayong magagawa dyan eh. Yung mga namuno sa ating bansa na kinulang sila sa kilos at aksyon para protektahan yung ating nasasakupan. Kasi pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas at iginigiit nating exclusive economic zone yan ng Pilipinas. So dapat tayo may jurisdiction dyan. Dapat napapangalagaan natin yan. So anong ginawa ng mga nakaraang presidente? Anong ginawa ng mga nakaraang namuno sa Pilipinas, di ba? Isipin nyo na lang mga tol. Kailangan natin magdagdag ng mga patrol boat ng asset no para maprotektahan natin tong karagatan. Kasi tulad nga nung sinabi ko mga kapatid, hindi lang tayo makikinabang dito, hindi lang yung ngayon, yung present days, pati yung mga susunod nating henerasyon. Pero kung ganyan nga ang nangyari, di ba? Meron tayong hinala kung sino na mga sumira dyan, di ba? Lason sa dagat, nakakasama yun para sa karagatan, di ba? Nakakasira yun ng kalikasan. Pero wala pa tayong ebidensya na sila nga ang gumawa niyan. Pwede naman nilang ibato sa atin yan. Sasabihin nila, hindi kami gumawa niya, baka kayo. Tapos ibibintang nyo sa amin. Pwede nilang sabihin yun, di ba? Pwedeng sabihin ng mga pro-China, tulad nung sinabi dati, ang sumisira daw ng mga corals, mga Pilipino daw dahil sa dynamite fishing, dahil daw sa cyanide fishing, yun ang bintang ng mga pro-China sa mga Pilipino. Pero ang tanong, paano magagawa ng Pilipino yun? Bantay sarado nga sila ng China. Lalapit pa nga lang yung mga mangingisda natin, hinahabol na. So sa tingin mo, paano pa magda-dynamite fishing din? Maingay yun. Ano yun pasabog yun eh. Diba? Paano pa magagawa sa cyanide fishing? Onting lapit pa nga lang natin, hinahabol na yung mga mangingisdang Pinoy. Tahimik nga nangunguha ng seashells, sinarang nila at pinabalik nila yung mga seashells eh. Diba? Pero again, kailangan talaga natin ng matibay na pruweba at pag napatunayan natin na ginawa nga nila yan, please naman, sana may gawing aksyon ang ating gobyerno tungkol dyan. Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.